So ayan paring Ryle, ito yung battery cage. Pag yan ng itlog, gugulong na siya dito. Meron kasi ito, abot pa rin niya to eh. Kaya ang ginagawa ko, hinaharangan ko yung part kung saan makikita niyo itlog para hindi niya makita. Kung yun ay tinutukan niya. Magandang araw sa ating lahat. Ayun mga asabong, nandito tayo ngayon sa episode 22 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Mga asabong, na-miss nyo ba ako? Kapal mo. Siyempre, na-miss ko din kayo. Pasensya na po kayo, medyo nadidelay yung upload natin. Pero sa mga susunod na araw, pipilitin natin na makagawa ng marami pang episode para sa inyo lahat. Wala kang pangakong natupad. Kaya nga nagpagupit ako para siyempre, pogi naman ako sa paningin nyo. And ito ba'y nagdadag? Well, mga asabong, dadako na tayo sa shoutout! Mabilis lang! Ayan, sinashoutout ko si Puwet. Ay, si Puwet. Bastos ka, sasampalin kita. Nandiyan kasi sa natin, sa likod ng camera ng aking mga kaibigan dyan eh. So yun, sinashoutout ko si Jun Bautista, Kahayon. Pare, get well soon sa'yo. At syempre, sinashoutout ko ang misis mo na si Michelle. Yan. At si Kenneth Mediha Manata. At Tom Daniel Karandang. Ayan, body natin yan. Taga dito sa Darasa. Tapos at ang mga Brad sa University of Manila. Ayan, salud sa inyo mga taga-Mapi. At syempre, ang Brad na si Jib Karandang. Ayan, salud din sa'yo. At si Ferds Nevalga. At si Darwin Lahara ng Barangay Uno, Lipa City. Ayan, sinashoutout ko kayo lahat. At sa mga nagpapashoutout pa, comment lang kayo at baka makita ko, pasensya na kayo at sobrang dami mga sabong. Tiyaga lang. Pangako na hindi matutupad, siyempre nakakahiya yun. Makikita din kayo at mapapansin ko din kayo. Siyempre, medyo suplado tayo. Gumagawa po tayo. Bagong gupit tayo eh. Medyo lang. So mga sabong, dadako na tayo sa ating content. Ang content natin ngayon ay Kuhang Tanong. So yun mga sabong, kung bago ka lang sa channel na to, ang Sabong Pinas po ay may segment na Kuhang Tanong. So kung may katanungan ka na kagaya ng iba nating subscribers, comment down below mga sabong at baka alam ko or kung hindi ko man alam at interesado ko dyan sa katanungan mo, i-research po ng inyong lingkod. Tapos susubukan natin kung paano natin i-present sa lahat ng ating subscribers yung iyong katanungan. So yun mga sabong, dadako na tayo sa unang tanong mga sabong. Ang tanong na to ay galing kay Darwin Magsaysay ng Bicol. Ayan. So ano po ba ang kaibahan ng pisa sa inahin at pisa sa incubator? Ayan, magandang katanungan po yan. So yun, maraming salamat sa katanungan mo paring Darwin. So yung pagpisa ng inahin at sa incubator is walang kaibahan. Parehas lang po na pisayan. Ang kaibahan lang mga sabong, at syempre para masolusyonan ko yung katanungan mo, ang kaibahan lang, sa tingin ko lang ang kaibahan yan ay dun sa inahin, limitado. Kasi kung ano lang nasasakupan niya, yun lang yung mapipisa. Minsan hindi pa napipisa. Yung sa incubator naman, minsan hindi rin napipisa at madaming napipisa dahil marami yung kasya. So, ang inahin ay nature na maglilimlim. So, yung incubator is science. So, bakit po kami mga farm or backyard na medyo mas malalaki ay ginagamit na po ang incubator? Kasi po, kami ay nagbabaksin na sabong. So, pag nagbaksin po kami ng limited lang, sayang po ang baksin. Dahil po, yung live is pagka-baksin mo, tapon na po yun. Sayang naman. Paano pag nagpalimlim ulit kami, magbabaksin po ulit, is yung baksin po na ginagamit namin is natin, mostly, ang ginagamit po ay for 1,000 heads. Tapos magbabaksin ka lang ng 20 heads, 16 heads. Di ba? Masyadong sayang. Kaya dapat, ginagawa ng incubator, madami po ang produce. Madami para hindi sayang yung baksin. Yun po yung para sa akin, mga sabong. Kaya po, kami ay gumagamit ng incubator para mas sabay-sabay yung paglaki nila, sabay-sabay yung pagdami. Dahil kung halimbawa po, mga asabong, ito lang sa inahin, napisa itong isa mong inahin ng, let's say, December 1, pagpalagay December 1. Tapos yung isang sisiw mo na, yung isang inahin mo ay napisa ng December 10. So, 10 days ang pagitan. Sabihin na lang natin na parehas lang naman laki niyan. Hindi po mga sabong. Hindi mo siya pwedeng pagsamahin. Dahil maaapi sa tukaan yung iba, mapupurili sila. Kung tawagin is tawag dito, mag-aaway-away sila. Mga sabong, ang 5 days
6 days, 7 days, napakalaking pong kahalagahan yan. Kaya po, pagka sinabi mo, papisa ka sa mga inahin, hindi naman po sabay-sabay ang mapipisa. Pagka sa inahin po. Kaya, ina-advise ko po, kung meron pong malapit po dyan, na pag i-incubate nyo, pag papasalangan nyo, magpasalang po kayo kahit 3 inahin lang na nagamit nyo para ma-maximize nyo sila. So, yun mga kasabong ha, yun po yung kaibahan ng inahin at sa incubator. Pero yung sa pagpisa po niyan, depende po sa health ng inahin niyan. Depende po sa health ng inahin yan kung yan po ay healthy or hindi. Pag hindi po healthy ang gamit nating inahin, kahit po sa incubator yan, hindi po healthy yan. Pag healthy po ang inahin natin, kahit sa incubator yan, healthy po yan. So yun, maraming salamat sa iyo, Darwin. Alam ko, marami pa ang subscribers natin ang kagaya mong katanungan, kaya maraming salamat sa katanungan mo. So, dadako na tayo sa pangalawang tanong. So yung mga kasabong, ang pangalawang katanungan ay mula kay Ryle Medina ng Caloocan. So, ito po ang kanyang katanungan. So, kasabong, ano po ang gagawin ko dahil ang aking inahin po ay nabasagan daw ng itlog? May pag-asa pa po ba to? At ayoko naman pong patayin, naawa po ako dahil ito po ay mahal ko. O, yan, mga kasabong, nailab ka pa sa iyong inahin. Ano ba pakialam mo? De, joke lang. So, yung kasabong, okay lang yan. Meron talagang mga tao na talagang attached dun sa manok, palibasa. Konti lang, palibasa na mamag-asa na mapadami nila. Okay lang yan. Tapos, ito pa ang kadugsong ng kanyang katanungan. So, lulubusin ko na po at yung isa ko naman pong inahin ay tinutuka po niya yung itlog. Pag nakikita ko po ay basag na yung itlog po niya. Maraming salamat po sa kasagutan. So, yun. Parang Ryle. Yan po isa nabasagan ng itlog is naranasan ko na rin po yan. So, dahil kagaya mo na mahal ko din yung pulit na yon, na ngayon is patay na rin kasi matagal na yon. So, ang ginawa ko po dyan ganito. So, yun, paring Ryle, meron ako ditong hawak. Ito, El Gamma Grave, nangingitlog to. Isasampol ko lang. Pagka po tayo ay nabasagan ng itlog, kasabong, ito po ay tamlayin, hindi po makatayo, na nakaupo lang po siya. Ganun po mostly yung nagiging attitude nila pagka nabasagan. At tapos, siya po ay masama ang lasa. Masama po ang kanyang pakiramdam. So, ang gagawin po natin mga kasabong, sa umaga, ilublob po. Ito po, turo lang po ito sa akin ni Boss Ramil. So, ginawa ko po ito. So, ang gagawin po natin, ilubog niya po tayo sa maligamgam na tubig. Hindi po siya masyadong, hindi po siya masyadong mainit, hindi po siya malamig. So, maligamgam po na tubig. Tapos, i-massage nyo lang po sa parting ganito. Sa parting, ito po siya, dito sa hindi ko lang po masyadong mapisa kasi may itlog siya i-massage nyo po siya dito na medyo papaganto. Pagkalubog na ganan, massage po siya dito, lalabas po yung itlog niya sa loob. Wala po yung shell. Wala pong shell yan. Yung shell na po yun is malambot siya. Kulang po siya sa calcium, kaya po nangyayari yun. So, ang mangyayari po dito is pag pinisa mo po siya ng pinisa, minasage mo siya ng minasage, lalabas po dyan yung itlog, sasarap na po yung pakiramdam niya. So, yung mga kasabong, ganun lang kasimple. Ilulubog nyo lang po siya. Pagkalubog, massage. Pagka-massage, minalabas. Pag tumigil na po yung paglabas niya, saidin pa natin. Dubog ulit po natin ng konti. I-massage po natin yung massage, lalabas po yan. So, yung mga kasabong, pag hindi lumabas, ang gagawin po natin, paiinitin pa po natin yung tubig. Diretso na po natin. Yung magagaling, hinahagis-hagis yan. Katayo na po natin yun. Wala lang pag-asa yun. Hindi, joke lang kasama. Dahil mahal mo yung pulit mo na yan. Ayan, so yun. Lublob lang, massage. Lublob, massage. Lalabas po dyan yung pong nabasag na itlog doon sa loob ng kanyang, dito sa loob ng kanyang puwet. So yun mga kasabong sana nakatulong ako dyan. Tapos mamaya, wait lang papatabi ko lang itong ating gray kasi mangingitlog to Sino may gusto nito? Nakakagigil ka. Gusto nila. Pretty So yun, paring Ryle, dito sa pangalawa mong katanungan, dahil nilubos mo rin lang yung katanungan, lulubusin ko na rin yung sagot, sasagutin ko rin yung pangalawa mong katanungan. So yung iyong pulit ay tinutuka yung itlog niya, or yung hen mo ay tinutuka yung itlog niya, so hindi ka makapag-ipon. So ang gagawin mo is battery cage, no? So, kung yung battery cage, ilalagay mo dun yung babae na manok mo. So, pag nangitlog yan, gugulong yan, hindi na niya abot yung itlog. So, para mas madali na maintindihan natin kung paano, halika, sumama ka sa akin. So, yun, paring Ryle, ito yung
battery cage. So pagka siya ay nangitlog, so tinutukan niya. Pag yan ay nangitlog, gugulong na siya dito. Meron kasi ito, abot pa rin niya to eh. Kaya ang ginagawa ko, hinaharangan ko yung part kung saan makikita niyo itlog para hindi niya makita kung yun ay tinutukan niya. So, ito, meron kasi mga nabibiling mga battery cage na medyo malayo talaga, malayo yung agwat dito para talagang hindi na niya naaabot. So yun, medyo kung ikaw ay medyo walang budget, kailangan talaga natin mag-invest para masolusyonan natin yung kagustuhan natin na masolusyonan kung ano yung problema natin. So yun, pagka may battery cage ka, harangan mo dito para hindi na niya maabot yung itlog. Meron namang battery cage, inulit ko meron battery cage na medyo malayo talaga yung itlog, hindi na niya maabot. So gugulong siya dito. Ayan. So yun, paring Ryle, alam mo ko, marami sa subscribers natin yung kagaya mong katanungan. Maraming salamat sa iyo at sana nasagot ko ng maayos yung dalawa mong katanungan. So dadako na tayo sa pangatlong tanong. So yun mga kasabong, ang pangatlong tanong natin ay mula kay Victor Villegas, Sabong, Pinas. Halos taon-taon po, ito po yung problema ng manukan ko. Halos nauubos na po at ilan lang po yung natitira sa manok ko. Dahil po sa laway-laway kung tawagin dito sa amin. Hindi ko po alam kung ano po sa Ingles, yung laway-laway at ano po sa Tagalog. Basta ito po yung sa amin, laway-laway. Sana po masagot nyo po yung katanungan ko. Maraming salamat po. God bless. So yun, paring Victor, ang laway-laway po, ayon sa pagkakaintindi ko ayon sa pagkakaintindi ko sa laway-laway, the word itself, laway-laway. Sa paglaway-laway po is yan ay foul cholera. So yung foul cholera mga kasabong is mahaba usapin po yan. Pag nagkaroon po ng foul cholera, hindi po basta nagamot, wala na. Hindi basta gumaling siya, wala na. So yun mga kasabong, ang foul cholera na tinatawag is malubhan sakit yan mga kasabong Malubhan sakit na madaling gamutin, mahirap alisin. So bakit? Bakit medyo mahirap intindihin yung sinasabi kong mahirap, madaling gamutin, mahirap alisin? So, yung gagawin mo, kaya sinasabi mo, taon-taon nangyayari sa'yo yan. Tama, may outbreak ka diba? So, yung mga kasabong, nangyari po sa akin yan. So, ang nangyari po, meron po akong biniling 50,000 na materyales sa isang farm po to, na kilalang farm. Ayoko na lang po sabihin to. Kung kaninong farm na nagkaroon po siya ng cholera dito sa manukan ko. Nagkaroon na siya ng cholera. Pagdating dito, after a week, after pangalawang linggo niya, nagkaroon na siya, lumabas na yung sintomas ng foul cholera. So yun, nalito po ako na syempre natakot ako. First time ko bumili ng ganung kamahal na materyales. Nanghingi po ako ng tanong. Hingin tanong kay Sir Baby Canilas. Yan po, shout out sa iyo, Sir Baby Canilas. Ang advice niya po sa akin, binili mo yung manok mo, magkano? 50,000 po. Ayan, sinabi ko po sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, mahal yung bili mo. Mahal mo yan, gusto mo yan. Opo, kaya gusto ko po i-save. Patayin mo yan. So, yung mga kasabong, pagkasabi na po niya yun sa akin, pinatay ko po yun. Bakit? Dahil ang mangyayari po dun is, pagka yan, binrid mo, lahi na po yan, cholera po yan, magkakaroon po ng outbreak yan. So, bago ko po napatay yun, nahawahan na dito. Nahawahan na yung aking mga iba kong ginagamit na broodstag. So, nagkanda mamatay din. Naubos din sila. So, meron ding anak. Yung mga anak na yun, courier din siya ng foul cholera. Sorry mga kasabong kung yun po ay hindi namamana, hindi ko po alam. Pero yun po ang nangyari sa akin. Meron po akong foul cholera dito before sa aking manukan. So, ang naging solusyon ko mga kasabong, syempre, na-breed ko siya. Napansin ko, nag-outbreak ako. Nagdi-disinfect naman ako. So, mamaya pag-usapan natin yan. Nag-breed ako. So, ba't may ganun? Ba't lumalabas pa din na naglalaway pa din sila? So, tinanggal ko lahat yun. Tinanggal ko lahat ng alam kong mayroong courier ng foul cholera. Dahil mga kasabong yun nga, mahirap nga siyang alisin. Ang dali naman gamutin Mamaya tuturo ko din sa inyo kung paano gamutin. So, paano lang yung nangyari sa akin? Inalis ko lahat sila. Pagkaalis ko, nag-disinfect ako, wala na. So yun mga kasabong, ito po ang sintomas ng foul cholera. Ang foul cholera, mga kasabong, symptoms niyan is pag naglaway yan, naglalaway po yan malagkit po yung laway niyan. Tapos yung ipot po niya is parang yellow-green na sabog na basa. Yun, ganun po yun mga kasabong. Kaya nakakalito po itong mga sakit, kaya dapat ipot pa lang na didistinguish natin. Minsan po kasi sa ipot, hindi natin malaman kung foul cholera o malaria ang tumatama sa manok natin. So pag naglalaway po ito ng malapot, ang gawin po natin mga kasabong is kuha po tayo ng bulak, tanggalin po natin yung laway.
yung laway niya ng maligamgam na tubig. Tanggalin po natin yung laway niya ng maligamgam na tubig. Tapos, dun po, supuhan na po natin siya ng gamot. So, ang ginagamot ko po dun ay yung enrofloxacin pa rin. Ang enrofloxacin is, sinabi rin po yan ni Baby Canilas na, which is, dito naman sa akin, na pagka ginagamot ko po siya, sinusupuhan ko po siya ng 0.1, mga sabong enrofloxacin. Yun po yung ginagamit ko. Enrofloxacin. Meron pong iba, ginagamit, ciprofloxacin. Ciprofloxacin, ang ginagamit po nila, mas mura po yun. Pero medyo mas, may kamahalan po itong enrofloxacin. Pero talagang, proven and tested, siya po ay ultimatum na matigas na po siya, matibay na po siya. So yun mga kasabong, hindi nyo po siya pwedeng uhawin, hindi mo siya pwedeng gutumin dahil hindi po iinom yan, hindi po tutukayan dahil punong-puno po ng lawa yung bunganga. Tanggalin po muna natin yan, sapahan po natin ng gamot, tapos yung enrofloxacin, samahan po natin yun sa tubig, haluin din po natin. Yung enrofloxacin, yun po, samahan po na natin siya sa tubig. Mabilis naman po gagaling yan, makaka-recover po yan. Tapos yung pong kung siya po ay broodstag, yung palong niya po is nangingitim na. So yung mga kasabong, nakakakaba po yan. Kung gusto mo namang gamutin mga kasabong, yung manok mo na may fowl cholera or laway-laway, okay lang po yan. Gagamutin mo po talaga yan. Ito gamitin mo mga kasabong. Ito ang enrofloxacin. So mga kasabong, kung napapanood nyo iba kong content about sa sakit, ito po lagi ginagamit ko. Ito po. Pagka fowl cholera, ginagamit po namin 0.2 ml. Sinusupa po namin yan sa mga broodstag po na kung sakali man na merong tama ng fowl cholera. So mga kasabong, kung gusto mo naman makatipid, 1 ml per liter. Pwede po siya ihalo sa tubig. 1 ml per liter. Yun po yung ginagawa mga kasabong. So kung nagamot mo na siya, sabi ko nga, madaling gamutin, mahirap alisin. Pag nagamot mo na siya mga kasabong, may possibility na bumalik ulit yan. So, ang gagawin mo na, vaccination na mga kasabong. Kailangan mo na mag-vaccine ng fowl cholera vaccine. So, yun mga kasabong, hanggang ngayon, sa area namin, kaya kailangan po namin mag-vaccine dito is, wala po yan sa manok, minsan po nasa paligid na natin. So, bakit po mga kasabong, sinabi ko nasa paligid? Mga kasabong, ang source po, kadalasan ng fowl cholera is yung mga daga. So mga kasabong, mostly sa ating mga manukan na backyards or na malalapit sa mga bahay-bahay na ganito ganyan, mga kasabong, meron po yang mga daga. So yung mga painuman nyo po, taob nyo po yan. Dahil mga kasabong, pag uminom po dyan ng daga, tapos na inom niya kinabukasan, magkaka-cholera po yan. O kaya, pagka yung mga alulod po natin is pumapatak, yun po yung mga nangyayari po pag yung mga alulod po natin is pumapatak yung tubig sa ilalim tapos naiinom po ng ating mga manok, magkaka-fowl cholera po yan dahil mayroong mga ihi ng mga dagayan, ang dumi po niyan. So yun po yung nagiging source kung bakit po nagkaka-cholera yung ating manok or yung laway-laway yung ating mga manok. So yun mga kasabong, ito naman, prevention naman po tayo mga kasabong. Or yan na, prevention. Ang gagawin po natin is kailangan po natin mag-disinfect. So mga kasabong, ano po ang mga disinfectant natin? Meron po dyang Glutaplast, Major D, tapos Viral Side. Pagpunta nyo po dun sa mga poultry supply, ano po yung pwede nyo ma-recommend sa akin na disinfectant? Mga kasabong, kailangan po natin i-disinfect yung ating lugar dahil mga kasabong, breed po tayo ng breed, sa mutsari na po yung ating bacteria na naiipon sa lugar natin. Kaya kailangan po natin na twice a month or once a month kailangan po natin mag-vaccine. Mag-disinfect. Ang problema po sa ating mga Pilipino, mga kasabong, pag wala pa yung problema, hindi pa natin talaga yung pinoproblema dahil wala pa nga problema eh. Pero ayaw naman nating iwasan, mga kasabong. Kaya ugaliin po natin na iwasan through disinfectant. Mga kasabong, paano ba natin i-disinfect? So mga kasabong, yun lang, napakasimple lang. Hiram lang tayo ng mga pambumba dyan, hiram lang tayo ng mga kung wala tayong gamit, kaya natin. Dahil Pilipino tayo, resourceful tayo, marami tayong mapaghanapan kung gusto natin mga kasabong. So yun mga kasabong, meron po, inuulit ko, Glutaplast, Major D, Viral Side, tapos kung wala tayo, Sunrox, pwede yan. Tunay, Sunrox pwede po yan, pero wag po nating i-diretso sa manok dahil masakit po sa ilong yan, kahit man po sa mga tao eh. Diba? Pagka wala tayong pera, sige, pagbibigyan ko yan, Sunrox, gamitin natin, ma-disinfect lang natin yung lugar natin. Mga kasabong, dahil samot-saring daga, kung ano-ano, kaya nagkakaproblema. Tapos ang sisisihin nyo na naman yung pagbibili nyo ng manok.
hindi naman po. Wag po natin ang kalinisan po ng manukan is nasa personality po natin eh. Kung madumi po tayo sa personalidad natin, mga kasabong, sa ating karakter, wag po natin igaya manukan natin. Mabuti nang tayo ay madumi sa katawan, wag lang manukan, dahil kung mahal mo manok mo, linisin mo. So mga kasabong, kung matatanong niyo naman kung ano po ang gamit ko na disinfectant, papakita ko po sa inyo. Pasok extra! So mga kasabong, ito Omnicide. Turo lang din po to sa akin ni Baby Ganilas. Hinahanap ko po to sa kung saan. Diyan lang pala sa amin, malapit sa Tanawan. Yung po mismong direct po sila supplier nitong Omnicide. So bakit ko po ito binili mga kasabong? Kahit medyo may kamahalan, sobrang tipid naman. So mga kasabong, ang disinfectant na to is sa isang balde. Sa isang balde ha, para medyo madali nating maintindihan. Sa isang balde, isang takip lang nito, ipapatak mo lang na gano'n, tapos meron na po akong pang-spray dyan. Power spray po yun. Dati po, yung akin, parang doon sa mga nagsasaka. Basta may mga taniman na gano'n, yun po yung akin dati. Pwede yun, manghiram kayo sa mga tropa nyo may pang gano'n. Tapos kung wala, yan. Pwede na po tayo ng, may binibiling gano'n eh, ano lang. O kaya, pwede yung gano'n. Yung parang sa manggugupit. Basta konti lang naman yan, mga dinidisinfect natin, pwede po yun. Kung hindi, wisik nyo na lang. Kung matuwa ako sa ito sa dos. Daw-dawin nyo sa rocks, tapos iwisik nyo na lang ganyan. Ayan. Mga kasabong, kailangan natin. Sorry kung medyo nagjo-joke ako, pero Magbait-bait ka, kilala kita. mga kasabong, napakahabang usapin pagka sakit na yung pinag-uusapan, mga kasabong. Kaya kung pareng Victor, doon sa katanungan mo doon sa laway-laway, ayun, nasagot ko yung katanungan mo, at kung hindi ka naman satisfied sa pagsagot ko sa katanungan, wala akong pakialam. Ilayo mo sa akin, sasaktan ko yan. Joke lang. Para Victor, maraming salamat, dahil alam ko na marami din nakagaya mo na meron pa mga sakit dyan, mga laway-laway. Yung mga kasabong, ang gawin po natin is prevent. Sige, gamutin po natin, pero i-prevent na po natin yan ng vaccine at ng disinfectant, mga kasabong. Fowl cholera vaccine at yung mga disinfectant natin, pwede po, may mga mura po dyan. Yung mga mura po dyan. Kaya lang po, siyempre, dito sa binili kong Omnicide na disinfectant is proven and tested. Ito po, mga kasabong, pagka may mga sakit po sa isiw ko, mga 3 months, 4 months, mga kasabong, sinasama ko po ito sa pampaligo po sa kanila. Mabango, mga kasabong, mabango to. Kaya pwede mo siya i-direkta sa manok. Pero pag kayo sobrang matatapang, wag natin i-direkta sa manok dahil masakit sa ilong nila yan. So yun mga kasabong, maraming salamat sa mga katanungan nyo, at kung bago lang kayo sa channel na to, syempre mag-subscribe din kayo mga kasabong. Subscribe, at syempre don't forget, hit the bell button para kung sakaling may mga new uploads ako ay meron pa kayong notification, o di ba? Maganda yun. So yung mga kasabong, maraming salamat sa pagtatanong nyo, at kung sa mga katanungan po na hindi ko masagot, pasensya na po kayo. Hindi po ako doktor, hindi po ako magaling, hindi po ako veterinaryo. Ako po ay simpleng magmamanok lang po na nagre-research ng makulit po ako eh. Marami po akong katanungan sa sarili ko na ako din po mismo sumasagot. At kung hindi ko man po masagot, marami po ako yung tropa na marami po tayong mapapagtanungan. So yung mga kasabong, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay, at matututupad dito sa Sabong Pinas.